Si Joshua at Claire ay magkaibigan na mula pa noong sila'y mga bata pa lamang. Ang kanilang mga magulang ay matagal nang magkaibigan rin, kaya't madalas silang magkasama tuwing summer. Joshua, buti naman at narito ka na naman sa resort namin. Bulong ni Claire nang makita niya ang kaibigan na paparating. Oo naman Claire, hindi pwedeng hindi ako pumunta rito tuwing summer. Sagot naman ni Joshua na may ngiti sa labi. Sa bawat summer, sina Joshua at Claire ay hindi mawawala sa isa't isa. Sila ay palaging magkasama sa paglalaro, pagkain, at pagbibigay saya sa isa't isa. Ngunit sa bawat dulo ng bakasyon, ang kanilang mga puso ay puno ng lungkot. Ay nako, wala na naman ang bakasyon. Mamimiss kita, Joshua. Sabi ni Claire habang nakangiti. Ngunit may kirot sa kanyang puso. Ako rin, Claire. Pero alam mo naman hindi ba? Nag-promise tayo sa isa't isa. Hanggat sa paglaki natin, ay magkasama pa rin tayo. Tugon naman ni Joshua na may halong pangako at determinasyon sa boses. Sa bawat pagkikita, ang pag-aalala sa kanilang pagkakaibigan ay laging nariyan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanilang mga alaala ay puno ng saya at ligaya. Kamusta ka, Joshua? Bati ni Claire nang magkita sila matapos ang ilang buwan na hindi nagkikita. Eto Claire, masaya ako. Ikaw, kamusta ka na? Tanong naman ni Joshua na puno ng excitement. Masaya rin ako. Alam mo bang miss na kita? Bulalas ni Claire na puno ng emosyon. Talaga ba? Miss rin kita eh. Sobrang na-miss kita, Claire. Sagot naman ni Joshua na puno ng sinseridad sa kanyang boses. Sa bawat tagpo, ang pagiging magkaibigan nila Joshua at Claire ay patuloy na lumalalim. Hindi lang sila magkaibigan, sila ay parang magkapatid na walang pag-aalinlangan sa isa't isa. Hanggang sa paglaki natin, Joshua, ikaw at ikaw lamang ang mamahalin kong kaibigan. Tandaan mo yan, sabi ni Claire na puno ng determinasyon. Oo Claire, hindi ko yan kakalimutan. Tayo pa rin hanggang sa uli Pangako ni Joshua na puno ng tiwala. Sa bawat hakbang ng kanilang paglaki, ang kanilang pagkakaibigan ay nanatili. Patuloy na nagbibigay sa kanilang lakas at ligaya sa bawat yugto ng kanilang buhay. Ang mga taon ay lumipas. At habang sila Joshua at Claire ay lumalaki, ang kanilang pagkakaibigan ay nanatili. Tulad ng mga nakaraang bakasyon, ay muli silang nagkita sa rest house. Joshua, kamusta ka na? Bulong ni Claire na puno ng excitement. Grabe Claire, ang tagal na nating hindi nagkita. Ang laki mo na. Tuwang-tuwa niyang sabi, habang tinitignan si Claire na may ngiti sa labi. Talaga? Ikaw rin? Ang gwapo mo na? Bulalas ni Claire na may kasamang iya. Nagkasabay silang ng tawa at parehong naiiya sa kanilang mga pagbabago, ngunit puno ng saya sa kanilang pagkikita. Sa paglipas ng oras, sila ay naging komportable na muli sa isa't isa. Si Claire ay masayang nagkwento patungkol sa kanyang mga karanasan sa paaralan at pati na rin sa kanyang crush, habang si Joshua naman ay nakikinig ng may pagmamahal. Nakakatuwa naman yung kwento mo Claire, parang kilig na kilig ka. Biro ni Joshua na puno ng pagmamalasakit sa kanyang kaibigan. Hoy, wag kang mang-asar. Baka ikaw rin ay may crush ka na, tapos hindi mo lang inaamin. Sagot ni Claire na may halong tawa. Sa kabila ng kanilang mga biro at kalokohan, ang kanilang pagkakaibigan ay mas tumibay pa. Sa bawat sandali ng kanilang pag-uusap, ang kanilang mga alaala ay lumalago at nagbibigay buhay sa kanilang mga puso. Ngunit sa kabila ng saya, may lungkot sa kanilang mga puso. Ang bakasyon ay malapit nang matapos at muli nilang kailangang magpaalam sa isa't isa. Joshua, ang lungkot naman na kailangan na nating magpaalam ulit, sabi ni Claire na puno ng lungkot. Oo nga Claire pero alam mo naman, hanggang sa muli nating pagkikita, ay magkakasama pa rin naman tayo, sagot ni Joshua na puno ng pag-asa. Nagkayakapan sila at puno ng pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Hanggang sa muli nating pagkikita Claire, mamimiss kita, bulong ni Joshua habang mahigpit na niyayakap si Claire. Mamimiss rin kita Joshua, mag-ingat ka roon sa ibang bansa Magkikita tayong muling hindi ba? Sagot naman ni Claire na puno ng pag-asa. Sa pag-alis ni Joshua, ang kanilang mga puso ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang pangako at pag-asa.
Hanggang sa muli nilang pagkikita, ang kanilang pagkakaibigan ay mananatili, matatag at tunay, at ito ay walang hanggan. Ang mga araw ay nagdaan at sa tuwing mag-iisip si Claire patungkol kay Joshua, ang kanyang puso ay napupuno ng lungkot. Maraming beses niyang naiisip kung kailan sila magkikitang muli, ngunit wala siyang tiyak na sagot. Nang magtagal, dumating ang araw na may nabalitaan si Claire patungkol kay Joshua, isang kaibigan ng kanilang pamilyang nagkwento sa kanya na malamang ay matagal pa bago makabalik si Joshua sa rest house. Hala, totoo ba yun? Tanong ni Claire sa kaibigan ng kanilang pamilya. Puno ng pangamba ang boses niya. Oo Claire, medyo matagal-tagal pa raw bago makabalik si Joshua. Baka abutin pa ng 4 na taon. Sagot ng kaibigan na puno ng pag-aalala sa kanyang mukha. Nang marinig ni Claire ang balitang iyon, ang kanyang puso ay nabiyak sa lungkot. 4 na taon ng paghihintay? Paano niya kaya kakayanin ang ganoong katagal na paghihintay? Ngunit kahit na ang kanyang puso ay puno ng lungkot, hindi mawala-wala ang tiwala niya na muli silang magkikita. Sa bawat araw na lumilipas, ang pangulila ni Claire para kay Joshua ay lalo pang lumalalim. Ngunit habang ang taon ay nagdaraan, tila wala ng balita patungkol kay Joshua. Hindi na rin nila ito makontak, kaya tila naglaho na ang koleksyon nila. Naging bahagi na lamang ng nakaraan si Joshua sa buhay ni Claire. Ilang taon rin ang lumipas, at sa bawat araw na wala si Joshua, tila unti-unti nang nawawala ang pag-asa ni Claire na magkikita pa silang muli. Nagpasya si Claire na simula ng kanyang buhay nang wala si Joshua. Sinubukan niyang maging masaya sa kanyang sariling kumpanya at sinimula ng mga bagong pangarap at layunin sa buhay. Ngunit kahit na siya ay masaya sa kanyang sarili, hindi mawala ang kirot sa kanyang puso sa tuwing naaalala niya ang kanyang kaibigan na tila kinalimutan na siya. Sa bawat paglipas ng araw, tila lumilipas na rin ang alaala ni Joshua sa buhay ni Claire. Para bang hindi na nag-iiksi si Joshua sa buhay ng dalaga. At pilit na lang na nagpapatuloy sa buhay ng mag-isa at kinalimutan ng kababatang kaibigan. Isang maaliwalas na araw sa tag-araw. Nasa balkonahe si Claire habang nagbabasa ng kanyang paboritong libro. Ngunit bigla siyang naputulan ng kanyang pagbabasa nang biglang pumarada sa harapan ng kanilang bahay ang isang magarang kotse. Napatingin siya ng mabilis at doon ay lumabas ang isang pamilyar na mukha. Oh my gosh, si Joshua ba yan? Bulalas ni Claire sa kanyang sarili. Ngunit agad rin niyang inurap ang kanyang mga mata upang siguraduhin hindi ito lamang isang panaginip. Claire, bumalik na ako. Narito na ulit ako. Sigaw ni Joshua na may kasamang ngiti. Hindi nakapaghintay si Claire at agad na lumabas ng balkonahe. Joshua! Masiglang bati niya habang tumatakbo papunta sa binata na may ngiti sa labi. Namiss kita ng sobra, Claire. Sabi ni Joshua habang mahigpit na niyayakap si Claire. Nakakatuwa naman na nandito ka. Namiss rin kita. Bulalas ni Claire na puno ng saya. Ngunit bigla silang naputol sa kanilang pag-uusap nang may isang magandang babae ang lumabas mula sa kotse ni Joshua. Napatingin si Claire at bigla siyang napalitan ng kaba sa kanyang dibdib. Hi, bati niya sa babae habang pilit nang umingiti. Siya nga pala Claire, this is Samantha, girlfriend ko, sabi ni Joshua na puno ng saya sa kanyang mukha. Nahulog ang mundo ni Claire sa kanyang mga paa. Hindi niya alam kung paano niyang patatahimikin ang kanyang puso. Ngunit kahit sa kabila ng lahat, ay pilit siyang umiti at nakipagkamay kay Samantha. Hi Samantha, ako nga pala si Claire. Malapit na kaibigan ako ni Joshua simula pa pagkabata. Masaya akong makita at makilala ka. Wika ni Claire na pilit na itinatago ang sakit na nararamdaman sa kanyang puso. Ilang sandali pa, ay dumating na rin ang mga magulang ni Joshua at muling nagkatagpo at nagkasama ang pamilya ni Claire at Joshua. Nagpatuloy ang pagkakainan sa loob ng bahay. Ngunit sa kabila ng masayang kwentuhan, si Claire ay nanatiling tahimik. Napansin ito ng kanyang mga magulang at pati na rin ang pamilya ni Joshua. Meron ka bang problema, Claire? Parang ang tahimik mo ata ngayon, anak. Tanong ng ina ni Claire, na puno ng pangamba sa kanyang boses. Hindi ma, marami lang akong iniisip sa trabaho. Sagot ni Claire na pilit ng umingiti. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Claire na magpupunta sa kanyang kwarto at ipagpapatuloy ang kanyang trabaho. Ngunit sa loob ng kanyang silid,
Hindi niya mapigilang maiyak sa kanyang pag-iisa. Paano ko kakayanin ito? Ano ba tong nararamdaman ko? Pulong niya sa kanyang sarili, habang lumuluhang iniisip ang pagkakaroon ni Joshua ng ibang babae. Kinabukasan, habang si Claire ay nagbibihis para sa trabaho, nadatnan niya si Samantha sa sala na may ngiti sa labi. Magandang umaga, Claire. Bati ni Samantha na puno ng kasiyahan. Magandang umaga rin sa iyo, Samantha. Tugon naman ni Claire na medyo naiilang sa kanyang presensya. Nagkasulubong sila ng tingin, ngunit hindi nila alam kung ano ang kanilang sasabihin. Feel free ka lang dito sa rest house ha. Alis na muna ako, sabi ni Claire na may ngiti na pilit. Teka Claire, may sasabihin sana ako sa iyo, sabi ni Samantha na tila may kaba sa kanyang boses. Napapalakpak si Claire sa loob ng kanyang dibdib. Hindi alam kung ano ang sasabihin ni Samantha. Ano yun? Tanong ni Claire na puno ng kuryosidad. Nais ko lang sanang sabihin sa'yo na alam kong malapit ka kay Joshua at gusto ko lang sabihin na kami ni Joshua ay masaya na magkasama. Alam mo naman siguro na kami ni Joshua, hindi ba? Napakasaya naming dalawa. Alam kong wala nang ibang magmamahal sa kanya ng ganito. Paliwanag ni Samantha na puno ng pag-asa. Nang marinig ni Claire ang mga salitang iyon, hindi niya alam kung paano niya tatakasan ng sakit na nararamdaman. Ang kanyang puso ay bigla na lamang nabiyak sa kanyang dibdib. At sa kabila ng kanyang pilit ng ngiti, hindi niya mapigilang mawala ang saya sa kanyang mga mata. Ganun ba? Malungkot na sagot ni Claire, na puno ng kahinaan ngunit hindi niya iyon masyadong pinahalata. Ngunit sa kabila ng lahat, si Claire ay umalis na lamang ng may ngiting pilit. Sa trabaho, ang sinabi ni Samantha ay hindi na mawala-wala sa isip ni Claire. Para bang binigyan siya ng babala na hindi niya dapat harangin ang pagmamahal ni Joshua dahil ito ay pag-aari na ni Samantha. Nakatulala si Claire sa kanyang mesa at hindi alam kung paano niya haharapin ang mga darating na araw. Ang kanyang damdamin ay puno ng lungkot at pagdududa at hindi niya alam kung paano niya babaguhin ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng lahat, si Claire ay nagpa siyang magpatuloy sa kanyang buhay ng may pag-asa at determinasyon. Kailangan niyang tanggapin ang katotohanan at magpatuloy sa harapan ng hamon ng buhay, kahit na ito ay magdulot ng pait sa kanyang puso. Isang gabi, nakaupo si Claire sa balkonahe, iniinom ang kanyang gatas habang tinitignan ang mga bituin sa kalangitan. Hindi siya makatulog dahil sa mga problemang pumupuno sa kanyang isipan. Maya-maya ay may nagsalita sa likuran niya. Nagulat siya nang makita si Joshua na may daladalang baso ng kape. Joshua? Bakit gising ka pa? Tanong ni Claire na puno ng kuryosidad. Hindi rin ako makatulog kaya nga naisip kong magpunta rito at magdala ng kape. Sagot naman ni Joshua habang umuupo sa tabi ni Claire. Magkatabi silang umupo at nakatingin sa madilim na kalangitan. At muling pinag-usapan ng mga panahong noong bata pa sila, kung saan ay palaging naglalaro at nagbibigay ng saya sa isa't isa. Naalala mo pa ba yung mga pangako natin noong bata pa tayo, Claire? Na hanggang sa huli ay magkasama pa rin tayo? Tanong ni Joshua na puno ng pangako. Oo, naalala ko pa yun, Joshua. Sagot naman ni Claire na may kahulugan sa boses. Ngunit bigla siyang natigilan at naisip na paano sila magkakasama sa huli kung may iba nang nagmamay-ari sa puso ni Joshua. Ngunit hindi niya ito pinahalata at ngumiti lamang siya. Masaya ako ngayon na magkasama pa rin tayo. Ikaw ang isa sa pinakapaborito kong tao. At para na rin kapatid ang turing ko sa iyo. Maraming salamat, Claire, at hindi mo ako kinalimutan. Mahalaga ka sa akin ng sobra. Pagsasalita ni Joshua, kaya mas lalong nakaramdam ng sakit si Claire nang marinig na parang isang kapatid lamang pala ang tingin ni Joshua sa kanya. Ngunit pilit pa rin ngumiti si Claire at iniisip na lamang na dapat ay maging masaya na lamang siya para sa binata. Ito naman ang gusto niyang mangyari, ang maging masaya si Joshua. Maraming salamat, Joshua. Ikaw rin. Ikaw ang paborito kong kaibigan. Ikaw ang paborito kong tao sa aking buhay. Sabi ni Claire na puno ng kahalagahan. Sa kabila ng sakit na nadarama ni Claire sa kanyang mga narinig, hindi niya iyon pinahalata kay Joshua. Iniisip niya na dapat ay maging masaya siya para sa kanyang kaibigan. At iniisip na lamang na sila ay magkaibigan lang at hanggang doon lamang yon. Ngunit sa kabila ng lahat, naging masaya pa rin si Claire sa munting pag-uusap nila ni Joshua. Pinangako nila sa isa't isa
na hanggang sa pagtanda ay magkakaroon sila ng sariling pamilya. Hindi sila maghihiwalay at mananatiling magkasama. Nang maghiwalay sila para matulog, ang puso ni Claire ay puno ng pangamba at pati na rin pangarap. Ngunit sa kabila ng mga hamon ng buhay, ang pagkakaibigan nila Joshua ay nananatiling matibay at hindi mawawala. Isang araw, habang pauwi na si Claire mula sa trabaho, bigla niyang nakita sa Samantha na may ibang kasamang lalaki. Agad siyang nagtago at pinagbasta ng kanilang ginagawa. Maya-maya ay biglang napatakip si Claire sa kanyang bibig nang biglang nakipaghalikan sa Samantha sa isang hindi kilalang lalaki. Bumilis ang tibok ng puso ni Claire sa kanyang nakita. Naisip niya kaagad si Joshua at ang sakit na mararamdaman nito kapag nalaman niyang niloloko lamang ito ni Samantha. Agad na umalis si Claire sa lugar at umuwi. Hindi mapakali at nang makarating na sa kanilang bahay, nakita niya si Joshua na may malawak na ngiti sa labi. Bigla niyang naisip ang nakita niya kanina at bigla siyang natakot. Joshua, sana ay magsasalita pa sana si Claire nang biglang sumulpot sa Samantha sa likod niya. Inagaw ang atensyon at binigyan pa siya ng masamang ngiti ng dalaga. Natahimik na lamang si Claire at nagpaalam na pumunta sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Kinabukasan, nadatnan niya si Samantha sa kusina. Nalito si Claire, lalo na nang maalala ang nakita kagabi. Maya-maya ay sinabihan siya sa Samantha na wag siyang magsasalita kay Joshua patungkol sa kanyang karelasyon. Napalunok na lamang si Claire at binaliwala na lamang ang sinabi ng dalaga bago umalis. Ilang araw ang lumipas nang hindi nag-uusap sina Claire at Joshua. Sinadya ni Claire na hindi magkasalubong ang kanilang landas. Takot na baka may masabi siya na hindi magugustuhan ni Joshua. Ngunit isang gabi ay biglang tinawag siya ni Joshua. Claire, tawag ni Joshua na sana ilalayo na sana si Claire nang bigla nitong mahawakan ang kanyang kamay. Bakit umiiwas ka sa akin? Hindi kaagad nakapagsalita si Claire. Ngunit napilitan siyang sabihin ang katotohanan nang makita niya ang lukot sa mukha ni Joshua. Sa totoo lang, nakita ko kasi si Samantha, Joshua. Bulong ni Claire na puno ng lungkot. Napatingin si Joshua sa kanya na mayroong pagtataka at biglang dumating si Samantha at pilit na nag-deny sa sinabi ni Claire. Joshua, totoo ang sinasabi ko sa'yo. Niloloko ka ni Samantha. Nakita ko siya kagabi. Meron siyang kahalikan ng ibang lalaki. Sumbong ni Claire na puno ng galit at lungkot. Napatingin si Joshua sa kanya at hindi makapaniwala sa mga narinig. Maya-maya ay sumulpot na si Samantha. Hindi yan totoo. Wala akong ibang lalaki at si Joshua lang ang mahal ko. Baka naman sinasabi mo lang ito, Claire, dahil gusto mong sirain ang relasyon namin, knowing that may gusto ka sa kanya. Pagsasalita ni Samantha na nakapagpatigil sa lahat. Hindi nakapagsalita si Claire sa biglang banggit ni Samantha. Claire, totoo ba? May gusto ka sa akin? Nagtataka at may lungkot na tanong ni Joshua. Hindi ko alam. Alam kong mali pero I'm sorry. Hindi napigilan ni Claire ang kanyang luha at tumakbo na sa kanyang kwarto. Nag-iisa at nagdurusa sa sakit na nadarama. Nagdaan ng ilang mga araw at hindi na nagpakita si Claire kay Joshua. Nabalitaan niya na nalaman na ng binata ang paglilinlang na ginagawa sa kanya ni Samantha. Ngunit kahit na alam niyang nasaktan ng kaibigan, hindi pa rin siya nagpapakita. Hindi ito naging paraan upang muling magkita at magkausap sila. Isang araw, bigla siyang nilapitan ni Joshua. Claire, patawarin mo sana ako. Hindi kita kaagad pinaniwalaan. Sambit ni Joshua na puno ng pagsisisi. Nang makita ni Claire ang mukha ni Joshua, napansin niya ang lungkot sa mga mata nito. Napaiyak siya sa sakit na nararamdaman ng kanyang kaibigan. Lalo lang ako nang sasaktan para sa iyo, Joshua. Bulong ni Claire habang ito ay nakayuko. Nagdaan ng ilang mga araw at sinamahan niya si Joshua hanggang sa maging okay na ulit sila. Bumalik ang kanilang malapit na pagsasamahan at nagkaroon sila ng mga masasayang alaala. Ngunit nang matapos na ang bakasyon, kinakailangan ng umalis ni Joshua dahil sa kanyang trabaho. Narito lang ako, Joshua. Pangako ni Claire na puno ng lungkot. Nang makaalis na si Joshua, iniwan si Claire sa rest house kasama ang kanyang pamilya. Isang araw ay bigla siyang niyaya ng kanyang mga kaibigan na magpunta sa isang resort. Hindi niya alam kung bakit biglaan ang pagyaya, ngunit sumama siya rito. Nang makarating sila sa resort,
ay nagulat na lamang siya nang makita ang pamilya ni Joshua roon. Kasama rin ang kanyang sariling pamilya na nagdulot ng pagkalito sa kanya. Naiwan siya sa gitna ng isang lugar malapit sa dagat. Biglang lumitaw si Joshua na puno ng ngiti sa labi. Napalunok si Claire sa gulat at hindi niya alam kung ano ang gagawin. "Nandito ka pala. Akala ko ba ay nasa ibang bansa ka na?" Bulong ni Claire na puno ng kahalagahan. Lumapit si Joshua sa kanya at ito ay bumulong. "Mahal na mahal kita, Claire." Hindi agad nakapagsalita si Claire at akang nakatingin sa mga mata ng binata. "Anong nangyayari, Joshua? Ano itong ginagawa mo? Sorry nalilito ako eh." Lumuhod si Joshua sa harapan niya at inilabas ang isang sisi. "Joshua?" Hindi niya mapigilang mapaluha. "Claire, alam kong biglaan ito pero seryoso na ako sa'yo. Ang hina ko lang kung bakit hindi ko agad nakita na ikaw pala ang para sa akin. Mahal na talaga kita, Claire. Kaya ngayon ay nandito ako sa harapan mo para itanong, will you be my girlfriend and be my last girlfriend of my life?" Sambit ni Joshua na puno ng pagmamahal. Hindi naman makapagsalita si Claire, ngunit tumango na lamang siya at nagkayakapan silang dalawa. Sa wakas ay naging masaya na ulit sila. Puno ng pagmamahal at tuwa sa isa't isa. Ang kwento ng pag-ibig na Joshua at Claire ay nagpapakita ng kahalagahan ng tapat at matibay na pagkakaibigan na maaaring maging pundasyon sa isang magandang relasyon sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isa't isa. Kayang-kayang harapin ng dalawa ang mga hamon at pagsubok na dumarating sa kanilang relasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, ay nanatili silang tapat sa isa't isa. At ang pagpapatawad ay nagbigay daan sa pagbabalik ng kanilang pagkakaibigan at pati na rin pagmamahalan. Ang pagmamahal ay nagkaroon ng layunin sa kanilang buhay. Nagbigay inspirasyon upang pagbutihin ang kanilang sarili at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Ang kwentong pag-ibig na Joshua at Claire ay nagpapakita na ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa matibay na pagkakaibigan, pagtitiwala at pagpapahalaga sa isa't isa.